dating Congressman Saldico susunduin na, pinasusundo na ni Pangulong Marcos. Deportation ang pinakamalakas na opsyon ng Philippine government para mapauwi mula sa Europe ang dating congressman na nagtatago sa kanyang iba't ibang mga kaso at warrant of arrest na ini-issue na ng Sandigang Bayan. Tiniyak po ng Department of Justice at ang Department of Foreign Affairs ay matibay ang relasyon, okay, sa Czech Republic, at nagpapatunay din na fake news, panlilinlang yung ginawa ni Harry Roque na hindi daw na-aresto si Saldico. Sabi ng DOJ, hindi yan totoo. Katunayan, government to government na nag-uusap. Kaya umaasa sila, mapapabilis ang deportation at haharap sa batas ng Pilipinas ang dating congressman. Ganun pa man, tiniyak po ng Department of Justice na kanilang babantayang mabuti ito mula sa Europe papauwi ng Pilipinas at pagdating ng Pilipinas. Mahalagang makabalik siya ng maayos at harapin ang kanyang mga kaso. Ang sabi naman po ng Ombudsman, sa oras na dumating sa Pilipinas, kakausapin nila si Saldico para makatulong sa ongoing investigation, case build-up ng mga dapat ay kasuhan ng mga politiko sa Kongreso at Senado. Okay? Congressman, senador at mga dating taga-executive department ang kakasuhan ng Ombudsman. May mga nakasuhan na, mas matitindi po ang susunod. Okay? Sa kabilang dako, lahat sila'y nagdi-deny. Sabi ni Saldico, wala siyang kinalaman. Sabi ni Martin Romualdez, wala siyang kinalaman. Sabi ng iba pa dyan, wala daw silang alam. Pero ang problema, ang Ombudsman po, seryoso. Alam niya ang buhay ng politiko. Si Romualdez o si Remulla ay dating gobernador, dating congressman, dating justice secretary, kaya alam niya ang nangyayari. Okay? Ang pagbabasihan ng Ombudsman, Statement of Asset and Liabilities. Pag yung kanilang salin ay malayo sa totoong buhay ng kailang kayamanan, asset at iba pa kung ano-ano mga luho sa katawan, yun ay magiging basihan para dun sa case build-up at pwede silang papanagutin. Lalo na pag na-discover ng Anti-Money Laundering Council na may mga volume ng pera sa mga bangko, ang mga politiko na hindi galing sa sweldo. Kasi ang sweldo ng congressman at senador, 300,000 pesos lang, kung di ako nagkakamali. Ang cabinet secretary, ganoon din. So, hindi ka magkakaroon ng milyon-milyon or daang milyon na mga property kung sweldo lang. Kaya napaka-simple na magpatunay at patunayan ng Ombudsman kung sino ang posibleng nagsamantala sa kapangyarihan at salapi ng bayan, pera ng bayan. Kasi nga ang pagbabasihan dyan, yung sweldo, yung income, monthly, quarterly o yearly, base sa Statement of Asset and Liabilities. Hindi pwedeng katwiran dati kang mayaman, kaya hindi ka pwedeng silipin. Aba, i-justify pa rin yan. Pag hindi mo yan isinama sa salin, kahit dating yaman yan, may problema yan. Ganyan po. Malawakan ang korupsyon sa bansa noong araw pa hanggang ngayon. Kaya dapat mas matapang, malawak din at suportahan natin ang Ombudsman. Sila ang ating aasahan dito. Kasi dapat lahat ng ito ay madala sa korte sa Sandigang Bayan. Bahala na ang Sandigang Bayan kung anong gagawin nila dyan. Ang mahalaga yung prosecutor, yung taga-usig, yung Ombudsman na dating tanod bayan, ngayon ay Ombudsman. Siya ho yung pag-asa ng bayan. Siya yung magtatanggol sa kapangyarihan ng mamamayan at may-ari ng pera na nawala at inabuso ng kung sino-sino. Ngayon ay ina-identify na politiko, taga-gobyerno, congressman, senador, at saka taga-executive department. Pag sinabing executive department, hindi ibig sabihin yan ay isang tao. Pag sinabing executive department, malawak yan. Lahat ng cabinet secretary, lahat ng mga chief executive, lahat ng general manager, president, CEO, lahat yung kasama. Pag sinabing executive, pati chief executive. Pag sinabing chief executive, presidente yun. Pero pag sinabing executive, malawak yun. Para lang yung maintindihan. Pag chief executive, presidente yun.
Pag sinabing executive lang, so ibig sabihin yan na nakapaloob sa executive department. Pero hindi na-identify. Kasi yan ang sinabi ni Romualdez eh. Kaagad-agad yung iba ang sabi, oh si BBM yan. Aba hindi naman binanggit eh. Wala pong binanggit si Romualdez na si Marcos ay kasama. Ang sinabi niya, may mga taga-executive department na mas maraming alam. E di, pakantahin natin. Hintayin natin kung anong sasabihin ni Romualdez. Mas maganda nga si Romualdez magsalita para malaman natin. Magsalita si Romualdez, magsalita si Escudero, magsalita si Saldico. Kasi ang sabi ni Romualdez, si Escudero, dating Senate President, at si Saldico, ang manag-ugnayan sa Bicameral Conference Committee yan. At saka yung small committee doon sa mga penali ng budget noong mga panahon yun. Hindi daw siya. Wow! At inamin naman ni dating Senate President Escudero na talagang siya ay nagpunta sa Kongreso at kanya nilakad yan kasi lumabas yung mga video na siya ay nagpunta ng Kongreso. Nung tanongin bakit siya nandun, ay kanya daw linakad nga yung issue ng budget. So, ayun po yung pagpapatunay na sinasabi ni Martin Romualdez. Si Escudero at Saldico ang nag-ugnayan doon sa BICAM at sa small committee. Hindi daw siya. Ayun, di ba? Kaya masarap pakinggan at abangan, lahat sila'y magsalita. Huwag na silang magtakipan, huwag na silang magtago, lahat ng kanilang nalaman ilabas dahil yan ay makakatulong sa case build-up, pagbubuo ng kaso at ebidensya laban kung kanino man. Pabor yan sa ombudsman at pabor sa mamamayang Pilipino. Baga kasi nagtakipan, baga kasi hindi nagsalita, kawawa ang mga Pilipino. Pero ngayon na sila may mga banta na nagsasalita na, magsasabi na, ayan na ang ating hinihintay. Okay? At kahit kayo mga anti-Marcos, maghintay tayo ng mga sasabihin kung sino. Huwag yung meron kayong conclusion kaagad na merong mastermind. Kung merong mastermind, meron na kayong tinutukoy na pangalan. Diba? Nasa inyo yun. Yan karapatan ninyo kung kayo may ebidensya. Kung wala naman, puro paratang, mahirap yon. Ang mastermind, makikita natin dun sa dokumento kung sino ang kakasuhang mastermind. Sino ang kakasuhang merong pinakamalaking kapangyarihan at pinakamalaking kinalaman dito sa iskandalong ito ng grabing korupsyon sa pera ng mamamayang Pilipino. Nakakaya itong balitang ito, pero kailangan managot sila. Huwag tayong tumigil. Mga kaibigan, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo, mga followers, subscribers ng aking mga channel, huwag po ninyong tigilan ito. Bantayan natin. Huwag kayong matakot. Kung silang mga nagnakaw sa pera ng bayan, wala silang takot, wala silang kahihiyan. Bakit tayo mga Pilipinong pinagnakawan ay bakit tayo mahihiya at bakit tayo matatakot sa kanila? Tulungan natin ang mga autoridad na humahabol sa kanila at panagutin. Please like and share.